So, hi everyone! So today is our day 2 in Hong Kong and it's Macau Day. Wow! Oh my God! Ito na! Susunod na naman ang mga ate ko. Let's go na sa Turbojet Terminal. Punta tayo sa Macau. Let's go! At dahil late na kami nakapag-ayos at nakaalis ng aming hotel, nag-book na lang kami ng Uber taxi. Mas convenient kasi sa amin kasi diretso na din kami sa port. So we are now here at the Shuntak Center for the Turbojet. Look at that. Okay. So we're just gonna proceed inside and punta kami doon sa may ticketing office to claim our vouchers. So ito na, nakawalapas na kami ng immigration for exit to Hong Kong. Wow! There. Ayan, gate number 2. Ang mga padeng, ay pupunta na kami doon sa loob ng aming ferry. Amin yung ferry. Yes. Wow! Charot. Ayan. So, let's go na. I hope rinig nyo ko. Nabook namin itong one-way ferry ticket sa Klook for only 1,357. Ma-experience muna ang 45 minutes to 1 hour na boat ride to Macau. And take note kung gusto nyo pumunta sa may Senado Square or Grand Lisboa, piliin nyo Outer Harbor Ferry Terminal. Para kami nagsa-second day ng Disneyland. Wow! Ay na, Diyos ko. Oh, God. Touchdown na tayo ngayon sa Macau. Wow! This is the outer port. So, dalawa pa kasi yung port. No? So, kung Taipa, saka ito yung outer port. So, kung gusto nyo mas malapit kayo sa, yes, yung mga tourist spots ng Macau, dito kayo sa may bandang outer part na port. So, ito na. Pupunta na tayo sa immigration. Let's go. So, alright, nakalabas na po kami ng immigration and now, mag-withdraw kami ng few money dito po sa aming Macau trip. Few only kasi we only have like a half day of this journey. So you have choices here. You have Bank of China, ICBC, HSBC, and Bank of Taifang. So actually, hindi ko alam kung sino pinakamura ang exchange rate, but let's see and try to research at lalagay ko dito. Okay? Let's go. And so, nakalabas na po kami ng airport. Port lang pala airport. Pupunta na kami ngayon sa may sakayan ng bus. So, dito kami ngayon sa underground tunnel. Pagkalabas mo lang dun nung port. And pupunta tayo dun sa Grand Lisboa muna. Since yun yung pinakamalapit na spot or hotel papunta doon sa Senado Square. This is the bus station. So, hanapin nyo lang dyan yung Grand Lisboa na free bus. Yan. Okay, so ayan na, ito po ang sasakyan ninyo na bus. Ito na, sumakay na tayo ng bus. So, ang last stop niya is Grand Lisboa. Wow! Culture shock na naman ang ate ko. Ano naman culture shock moment mo? Kasi pinupuno dapat to. Oo, pero umalis na kami. Wow! Diba? Ganun kaganda ang service nila, babe. Kung meron kayong time to do visit Macau, visit it. Wow! Minsan ka lang gagastos, yung pera babalik. Pero yung oras at tuhod mo, hindi na. Ginastify lang talaga kagastosan. By the way, Beshies, madami din pala mga free shuttles doon ng mga hotels gaya ng Parisian, Londonair, at Venetian. So, kayo na lang talaga ang pipili kung saan kayo sasakay. At take note, Beshies, free yun, walang bayad. Wow. Pero kung nagmamadali kayo at gusto nyo na makapunta doon sa gusto nyo puntahan, may mga bus naman doon na pwedeng yung sakyan. Worth 6 pataka or 6 Hong Kong dollars. So, ito na ang Grand Lisboa. Wow! So ngayon, mag-Google Maps lang tayo. Punta tayo sa Senado Square for 9 minutes walk. So sasundan nyo lang si Google Maps at ito ang dadaanan ninyo. Kapag kayo ay nakababa na ng bus at nasa Grand Lisboa na kayo, tahakin nyo lang ang Avenida de Don João de Fort. Tignan lang ang mga street signage at makikita nyo dito ang Avenida de Almeida Rivero at Senado Square. For 10-minute walk, nasa Senado Square na kayo. Natutuwa lang ako dito kahit yung sidewalk nila is medyo amoy sigarilyo. Medyo disiplinado pa din sila kasi wala kang makikita mga butts ng cigarette along the way. So natatanaw ko na ang Senado Square. Basta pa nakakita na kayo ng medyo Spanish era ng mga buildings, in between buildings. Saka makikita nyo itong road na to. Yung mga brick roads na yan na may mga ganyang emelatic, malapit na kayo dun sa Senado Square. So again, kung hindi ko na uulitin yung ginawa namin nung last time na pumunta kami ng Macau, dahil talaga naligaw kami, besh. Grabe talaga yung meme na parang kaliwat kanan, hindi namin alam nangyayari sa paligid namin, te. Makikita niyo yung building na yan, natinda tayo sa may Senado Square. So ito na po ang Senado Square. Ang palatandaan dyan is yung
nag-iisa nilang fountain sa gitna. Yes! O, diba? Yan. Hindi kami naligaw this time. So, ito naman, dito naman yung papunta doon sa ruins of St. Paul. So, sa mga hindi nakakalam, sikat ang Senado Square kasi dito yung line papunta ron sa ruins of St. Paul. Plus, dito ko ngayon makakuha ng mga stores na open for free taste. So, dito ganyan ka lang. Kung wala kang pera. Wala kang pera, pupunta ka ng Macau. Tapos, pumunta ka dito para mag-lunch. Baong kang kanin kasi most of the pinamimigay na free taste is beef jerky. So, yan. Makakatikim ka dito. Though may mga brandeds naman dito, pero hindi ko suggest na dito kayo bumili. Because medyo pricey sila dito. So kung gusto nyo, pumunta na lang kayo ulit ng Hong Kong at doon kayo bumili sa mga outlet stores doon. At habang kami ay naglalakad, ay tinawag kami ng nature. At ang only CR na meron bukod sa mga restaurants ay dito sa may palengke. In fairness, malinis siya at medyo mangangamoy isda ka nga lang. Oh, ito na. Naaamoy mo na ba? Ito na po. Ang inaabangan nating mga free taste. Ayan na. Magano ka na, Mi. Pwede yan. Tirada ka na ng free taste. Ayan na, free taste. Free taste, free taste. Hello， Hello. Thank you. 呀，那这个只有分啊。 First na. This is their store. Hello. Ayan. Ang sarap. Pero mahal siya. Hanap pa tayo ba? Gusto ko siya. Medyo shrimp. Para siyang oishi pero flat. Ito na. Hindi simula na kami mag-doon. Liwaliw. Yan o. Anong sabi mo, Mi? Masarap ba yan kung nakinain mo? Perfect. So, medyo naiihiya kami na lumapit dun sa mga tindahan. Gusto namin kasi inaalok kami. Yeah. Sarap. Kasi hindi kami ganun, like, ganun, char, ayaw ka nun. Diba? Anyways, naghahanap pa kami ng mga iba pang store na nagbibigay ng pa-free sample. So, ito yung way. Ayan, madami ng mga stores and everything. Ayan, walang pumapansin sa kanya. Try mo na. Test mo na. 现在这个现在是蛮好的，看 promotion 99 welcome try buy more it. I'm Yes, trying. 99 yes promotion. Welcome you try the one is this one. Welcome buy more it try. Hello. Sige. Menu lang po kayo? Ayan, Mga almond cookies ate. Ito po isang check ko lang tayo kahit di kayo bumili para makita lang yung mga Almond cookies. May pa beef jerky. Thank you po. Asa tabang ka po? sa may shell. Yan, pork yan ako. Ito, 2 buwan ha, bago Pork. masira pag nilagay nyo sa Macau, yan yung hinahalo sa sinangag. Beef tapa. Po ano to? Beef yan, ito yung laman, ito yung may Chicken. ate. Halo-halo kung sa gulay. Ito. Kung may papasalubungan po kayo sa Pilipinas ate, libre lang to ha. Hindi ko pinapabayad sa Pilipinas. Ang galing ko samha. Pwede yung order mo kalahating kilo, pwede mo siyang pagdalawin ng plastic at ng plastic. Para pag may pagbibigyan ka, dati na siya nakasil, naka-vacuum sila. So, pwede na siya, check-in baggage. Hindi na po siya chine-check-in sir, i-hand carry Okay. lang. Hindi pa siya kasama sa 7 kilos na. Kasi ang lagayan niyan is may QR code ba? Kaya ng amo yan sa airport. Okay. Kaya wala na kayong poproblemahin sa bagahe. Okay. Dami-dami na pinatry ni Kuya. Fairness. Masarap siya. Just visit the store. And service talaga sila. Service. Ayan. Ang dami Ang dami. Ang dami. And so nakakuha na naman tayo ng free na shrimp. Thank you. Pero dito pa lang, nabusog na ako sa protein. Ang sarap eh. 好的，手工杏仁饼。 Thank you. So, beef. Sarap. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo na yung way na yun, dadaanan ninyo, magkakaroon mo ng kasalanan yung mga dugunin, tatakas ang presyon nyo. So, ba kakain ng beef jerky or pork jerky, pupunta na kayo ngayon kay St. Paul. Yes. Ayun na po ang ruins of St. Paul. So, ito na po. Ito na po tayo ngayon. Naglalakad sa ruins of St. Paul. Ikot kayo.
Ayan. Pa. There. Ayan po. Eh. Diba? Nahilo kayo. Tsara. Ito-try namin pumasok sa loob kasi actually, naka-shorts kami ngayon. So, hindi ko alam kung pwedeng pumasok sa loob ang mga naka-shorts. But we'll try. Kasi this is not my first time to pumunta dito. Pero, first time ko sanang papasukin ito. If ever makakapasok. Let's go! At ayun, papasok tayo sa loob ng ruins of St. Paul. So bukod dito sa iconic nila na facade, marami din pala makikita na literal talagang ruins niya sa loob. And ayun nga, beshi, scary naman pala na pumasok na naka-shorts, pero I suggest na magpantalon kayo sa loob kasi it used to be a sacred place for worshiping. At pagkita nyo nga dito, talagang inalagaan nila ang mga ruins kasi naka-enclose siya sa glass. At dito naman sa may bandang basement, makikita nyo ang crypt. Ito po ay isang burial chamber kung saan nandyan po ang mga religious person. Kaya naman, bawal po tayo mag-ingay. At dito din pala nakahimlay ang founder ng buong simbahan ng St. Paul. And paglabas nyo ng crypt, makikita nyo na dyan ang Museum of Sacred Art. Nandyan at makikita ninyo ang mga nakapreserve na relics at statues noong 1700s pa. Kaya naman sobrang ganda talaga dito. Besh, kung mahilig ka sa history, Gora Bells mo yan siya. May mga big statues and monuments and also mga paintings sa loob. And these are considered as religious items. So kaya naman pag pumasok kayo dito, dapat medyo shh lang tayo. So there, yun yung laman ng museum nun. Very interesting na kahit Chinese sila, they're engaged themselves sa Catholicism. Siguro kasi due to influence of the Portuguese. So ito, magta-try kami ng isang store ng waffle. Dito. So ito yung mga nila, yan yung mga flavor kineso. So that's dami lang naman. So sana expectation versus reality tayo. So far, ayun pa lang namin nagagastos sa Macau. At bumili ang aking mama ng beef jerky. Masarap. Yeah, masarap siya. So puntahan yung store ni na kuya. Hingi kayong discount kung Filipino kayo. Pakita mo sa kanila. Alright. Taste Titikman niya na. Taste The moment test. of food. Parang sa Disney. Parang sa Disney. Pero mas malaman to. Sa Disney kasi airy. Yeah. Ito, may laman. Tapos, syempre, soft serve lang to. Pero sa Disney, masarap yung guys. So ako naman ang titikim. So kakagat muna ako ng waffle. Alam niyo yung mga ice cream na binibenta sa mga school? Ganun siya. Yung murahing ice cream lang. Yung matag sa 10 piso. But not the dirty ice cream. Yeah. Hindi siya dirty ice cream, Na level. Pero okay naman, masarap. Sarap naman. Paghati kayo. Kasi pag hindi hati. Girl, for $50. This is $50. That's the same conversion with your Hong Kong dollars. So medyo mahal siya. Anyways, try niya pa rin. Alright, so ngayon, papunta na tayo ngayon sa Fisherman's Wharf. So pupunta tayo ngayon sa isang bus stop to ride bus number 8 or bus number 8. Hinahanapin natin. So sa paglalakad sa Macau, medyo nakakalito yung nila, Google Maps, especially if wala masyadong yung signal mo, hindi masyadong malakas yung signal mo, medyo nakakalito siya. So mas maganda sana if malakas yung signal ng phone mo. Plus, hindi mo sakit sa payo sa paros mo. So here, dito nyo panihin ang kanyong bus. So look for bus number 8. Yan, dyan yan. Alright, nakasakay na kami ng bus. So bababa tayo sa Avenue of Dr. Sun Yat-sen or dun sa Sands. Ano pala libre tour? Kailangan mo palang bayad ng $6 para doon. A few minutes later. Okay, bababa na tayo ng bus. Ayan na. So this is the Fisherman's Wharf location. Ito po ang inyong dadatnan na paligid for that. And that's the Fisherman's Wharf. Look at that. Ayan siya. Fisherman's Wharf. So we're now walking dito po near the Sands Hotel, as you can see at the back. And hinahanap na namin yung Colosseum and the Rome Italy Vibe Center here sa may Fisherman's Wharf. At ang aking mima-mima, mukhang pagod na siya. Inaantok na naman. Inaantok na naman siya. Nakakain na rin kami ng matamis. So ito na ang epekto sa amin. So I think ito na siya. Yan. So nakakita na ako ng mga columns, mga arc and everything. So I think ayan na yun siya.
So as you can see, dire-diretso lang siya from the Harbor View Hotel. Paglabas ninyo, turn right. At makikita nyo ang mga signage na yan. Ayan siya. So susundan lang natin yung mga yan. And let's go. Eto na! Wow! O, diba? Facade pa lang yan, baby girl. Alright, welcome to Rome, Italy. Wow! Uy, mali! Gano'n kami kayaman. From Hong Kong to Macau to Rome. Yes. Yes, bitch. Yes. Parang na-imagine ko gusto ko mag-concert di Tess. Ayan, oh. Wow! Tapos ganyan yung aesthetic. Girl, it's giving Lady Gaga Mayhem Ball. Wow! Diba? Ganda. Oh. Diba? I've never been to Rome, but I imagine myself. Wow! Kabog. Mama. Natutuwa ako dun sa loob kasi parang meron talaga siyang stage specifically for that area ng Colosseum. Tapos talagang kuwang-kuha yung pagka-ruins ng Colosseum sa Rome. Wow! Though maliit lang siya ba, no? Mababa lang. Na-expect ko medyo mataas siya. Parang kasi, di ba? Parang tatlo Oo. ba? Oo. Eh, kinapos sa Kinapos na sa budget si Sans. Tsara! Ayun lang ang napagawa nila. Pasensya na, replika na nga lang. Di ba? Ireklamo pa kayo. Tsara. Okay, so tapos na kami mag-photo shoot dito sa Fisherman's Wharf. So ngayon pupuntahan naman namin ngayon yung Sands Hotel para pumunta po kami doon sa sakayan ng mga free shuttle going to Venetian, Londonier, or Parisian. So choose your poison na lang mga bakla. Let's go! Alright, ito tayo sa may Sands Hotel. So lalakarin natin siya hanggang doon and then we turn left. So as you can see, may mga signage na nakalagay Venetian. Nandun sa kabila yung Londonier and yung Parisian. Dito yata So yeah, yung ano. pipili na lang po kayo. So like change of hearts, let's go to Parisian. Ayan na, Parisian, Macau. Medyo malayo din pala ang biyahe from Sands Hotel to Parisian. It will take 25 to 30 minutes using their own resort van. So kaya naman laanan nyo talaga ng oras para hindi masyado maantala ang inyong itinerary. Ganon. Nandun na kami ngayon sa may Parisian Hotel. Ayan na, mga mama. So nakakatuwa kasi pwede ka rin pala sumakay ng shuttle bus dito sa pinagbabaan mo. Papunta naman sa may Londonier if ayaw mong maglakad. Pupunta na tayo ngayon doon sa ina-anticipate natin na Eiffel Tower. Wow! At ayun na nga, nakapasok na tayo sa loob ng Parisian Hotel. Ngayon naman, pupunta tayo sa hotel main lobby para mas makita natin ng up close and personal ang ating Eiffel Tower. Oh, nakapasok na ang body. Oh, diba? Ito tayo sa loob ng Versailles. Cheers! Oh, panis. Ganda-ganda, girl. Ang bango pa dito sa lobby nila. So, tara na. Puntahan na natin si Eiffel Tower. Kabugero. Parang in fairness, wala namang masyadong ginagawa dito sa Macau. Pero ang dami kasing hotels and photo spots na pwede yung puntahan. So, yung gastos, parang so far, wala kang gagastusin doon sa mga pamasahe kung pupunta kami sa mga photo spots. Wow! Huwag ka lang talagang gugutomin kasi nga medyo mahal lang ang pagkain nila. Kasi yung presyo ng Hong Kong, yung mapresyohan dito, saka di naman ganun kasasarap. I mean, not bad. Siguro yung presyo lang is medyo mahal kaya hindi ako nasusulita. But yes, manifesting. Sana makapunta na ng Paris. Wow! Uy, Paris, hindi Paris Retiro ha. Paris ha. Dapat mababa. Bienvenue. Ay, ang ganda. Look, may mga paganito sila. Wow! Oh, may mga paganyan sila na statue. I love it. So, bali dito pala sa loob ng Parisian, may mga cafes, shops, and everything. And ito yung gustong-gusto kong puntahan din na part. Yung parang may LED wall sa taas na minimimic yung weather in Paris. Ayan o. Wow! Panalo, di ba? Ganda. Yes, sumakto pa yung pa-hot air. Oh. Wow! Just like what I have said, meron ito mga shops, jewelry shops, skincare. Para siyang technically mall. More of parang mga Parisian brands talaga siya. Sa kabihira yung makita ng medyo mura ha. Parang lahat mahal. So talagang dadaan ka lang talaga dito at hindi ka talaga bibili if wala kang budget. Pero kay budget ka naman, go!
Go for it. Budget mo yan, pera mo yan, mo yan, go. Laban mo yan. So, nakita ko ng silhouette ng Eiffel Tower. Ayan siya. So, nasa tamang landas na po tayo. Makakababa na po tayo. Ang ganda dito. Malamig. Ano pa ba? Mabango. Mabango. Mahal. Mahal. Lahat nata ng M dito, pati malibword siya dito. Chares. So, ang ganda ng mga ceiling nila. Talagang, ano siya, be, parang kang pumasok sa loob ng, Versailles. Wow. Tinan mo to. Gaya na to. Tinan nyo, ha? Tinan nyo naman yan. Wow. Gaya niyan. Diba? Kabug-kabugan. Oh. Actually, ang ganda mag-photo spot doon sa may bandang Londonere para mas kita mo yung buong Eiffel Tower. Pero kung gusto mo na up close and personal na makita si Eiffel Tower, punta ka dito sa mismong Parisian. Kasi as in, sobrang lapit lang. Ayun, naglalakad po tayo dito sa kanilang walkway. Ayan. Tingnan nyo naman ang kanilang walkway. Effect na effect. Very European. Wow. And dito na, si Eiffel Tower. Ayan siya. Wow. Gaya nga ng sinasabi namin sa inyo na yung Parisian is malapit lang siya doon sa Londonere. Ayan na yung Londonere. Ayan, nakitang-kita mo na agad si comparing Big Ben. Wow. Kung gusto nyo ma-experience ang Europe at wala pa kayong pang-travel ng Europe, I suggest na mag-Macau muna kayo para maramdaman nyo naman ang essence ng Europe. Ayan, nakita mo si kumaring Eiffel Tower, oh. Oh. Ayan, oh. Wow. Up close and personal. Wow. So, yun na nga. Tapos na tayong photo off dito sa may Parisian. So, now we're going to go to the Londonere. So, if kung naglalakad kayo from Parisian, ito yung dadaanan nyo na way. Ayan. At makikita nyo ito. Sasakay kayo ng lift dyan. And then, syempre, mas malapit na siya dito sa Londonere. Ang daming dito, ang daming pwede niyong pagbilhan. Pero medyo branded na. So baka hindi na afford ng mga budgetarian dyan. Pero if you have the privilege to budget and everything, go for it. It's your pera. Ang dami dito. Branded na salamin, sapatos, bags. Wow. From niche to brands and everyone. Everything. At tayo. Yes. Wow. So ayan, for the tawid tayo. Kung mapapansin niyo, same lang sila ng mga tunog-tunog sa Hong Kong. Kasi part pa din naman siya ng China. So ito na tayo sa may Londonere. At ito na si comparing Big Ben. Yan o, hey, Big Ben! Wow. Yan. So inaantay ko na lang po na makapunta po tayo sa Londonere. And after this photo opportunity to the European icon, punta na tayo ngayon sa Hong Kong again. Aww! It's so nice na nalibot ko this time ang Macau. Wow. I am so very happy. I am so na very pa. So very redundant na ang body. Pa, lakado lahi niyan be. So ayun na nga, so para medyo pagod na kami at wala na kami magawa dito sa Macau. So it's time for us to go back to Hong Kong. Yan. Yes. So I think Time. meron dito sa main lobby nila free shuttle going to the HKZMB Macau Port going to Hong Kong. So punta na tayo doon. Now na kasi sakit na ng pa ako, gutom na ako, uhaw na din ako. So let's go. At para mapamili na tayo sa Mongkok at CST because why not? Weekend. Wow. Yeah. Parang yung video, we can find ways. Charot! Before kaming punta sa CR, may taste test dito. Wow. Dito tayo sa may Churchill table. Here. Mga nila, pastries nila. Grabe, ang sarap. Wow. Ang sarap, but it cost 88 MOP. So, medyo mahal siya. Meron din ditong tea. Meron ditong Earl Grey tea. So, sample daw siya. Tikman natin. O kasi dahil matamis yung kinain natin. Ay, ang sarap. Wow. Sarap. Ang sarap. So, tingnan natin. Pero ang mahal lang niya, 228 siya, MOP. Medyo pricey, but kung masarap siya tayo. So if you are looking for the bus, so you have to see the sign yung East Bus Lobby. Nanlabas kayo doon and hanapin nyo lang yung bus na for HKZMB. Libre lang yon guys. Wow. But kung gusto nyo magbayad, meron din naman. Pero doon nyo na kayo sa libre, lumaban na kayo doon. Meron ako nakita, besh.
Oh my God. Wow! Parang bet kong bumili. May Benki dito. Sarap yan. Favorite ko na chocolate yan. Saka ice cream. Pero feel ko medyo mahal dito. So let's check. A few minutes later. So I'm not influencing you sa bumili kayo ng Benki Gelato. Ayan. So actually may dalawang flavor na wala din sa Manila. Yung Berry in Love saka yung tea flavor nila. So let's try it. Tikman natin. Berry in Love. Sarap. Ito yung kind of tea flavor. Let's see. Sarap. Sarap. Worth it siya actually kasi mas mura siya dito sa Macau compared sa Philippines. Actually, na-afford namin kasi naghahati kaming dalawa. So kung di kami naghahating dalawa baka hindi na kami makabalik na Manila actually. Yes. So anyways, going back to the HKZMB na bus. So hanapin itong ano na to. So hanapin niya nakalagay na East Bus Lobby and then you go. Good na kayo to magpunta sa port again. So ayan, tatandaan nyo, number 1 for the HZMB port. So ito na kami ngayon sa loob ng bus patungo sa HZMB port. At doon na kami bibili ng aming tickets kasi mas mura at mabilis. So, ayan na. Medyo pagod na pa ako. Pero masaya ako. And now, touchdown HZMB Port. Ayan siya. So, pagkababa nyo doon sa bus na libre ng Parisian or Londoner, didiretso na kayo doon, papunta doon sa bilihan ng ticket. So, may ticketing booth doon. I think that's 800 pesos. One way going to Hong Kong. And then, you will go pass through the immigration ulit. So, wag nyo kakalimutan yung inyong passport. So, ito na, nakakuha na kami ng tickets worth 65 MOP. So, kayo na mag-convert kung magkano ang isa. Ayan, mabilis lang siya. And actually, kapag papasok nyo dito sa loob, yung bus ninyo is kahit ano doon, basta color gold siya na bus towards Hong Kong na yun. Ano pa inaantay natin? Pumunta na tayo sa bus station at tayo ay maupo. Kasi pagod na. Pagod na siya. O, yan. Tapos pagbalik namin ng Hong Kong, mamimili pa kami. Wow! Kasi? Yes. Yes. Video shaking. Yeah! Sobrang smooth lang naman ang biyahe namin at napakabilis lang for around 35 to 40 minutes lang ang biyahe. Akalain mo yun? So just touch down Hong Kong again and CR muna kami dito sa may HZMB port and then we're going to ride a bus. And then after that, we will do some shopping at Mongkok and Simsatchoy. At hindi ko na alam kung ano pa yung itinerary namin. But yes, we're going back to the hotel first to freshen up. And as well as to, palit ng sapatos kasi masakit sa paa yung sapatos ko. But anyways, I am so enjoyed with this one. One eternity later. Hey you guys, we just arrived here at Mongkok. Dito tayo sa may Sneakers Street. Wherein makaka-find kayo ng madaming sneakers. Well, Sneaker Street nga at all. Ayun na mama ang Longfong. Ano ba ang verdict mo nun sa mga shoes, mama? Mga 1K difference. Ganun lang. At andito kami ngayon sa pinakamalaking Longfong sa may Mongkok. So, medyo hindi po pwedeng mag-film sa loob. Kaya naman ito na lang ginawa namin. Nag-selfie at namili kami ng dapat namin bilihin. Sabihin mo ano bilihin. So, nakapamili tayo sa may Longfong at hindi na ako nakapag-video kasi nga bawal siya mag-video sa loob. But yeah, ito siya. Yeah. So, medyo madami-dami siya. More of like food yung binili ko na wala naman particularly sa supermarkets ng Philippines. Medyo nakakapagod actually. 3 days? Diyos ko Lord. Diba? Dapat pala talaga tayo 5 days, no? I think. So, pupuntahan muna namin dapat tayong punta. Wow! Diba?